hapon po sa ating lahat. At ating pong tawagin ang ating pong mga tagapagpawit para po tayo pasimulan sa masiglang awitan. Lahat po tayo ay magsitayo. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Okay po, tayo imawit sa Panginoon ng masigla. Let's sing this song, Jesus Saves. Are you saved? Say amen. 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 First verse now. We have heard a joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Spread the tidings all around. Jesus saves, Jesus saves. Heard the news to every land. Bind the states and cross the waves. Onward is our Lord's command. Jesus saves, walking on the rolling tide. Jesus saves, till the sea is far and wide. Jesus saves, sing the islands of the sea, echo back the ocean waves. Earth shall keep their jubilee. Jesus saves, sing above the battle's strife. Jesus saves, by His death and endless life. Jesus saves, sing the song through the gloom with the hearts of mercy grace. Sing in triumph o'er the Jesus saves. Last verse. In the winds, a mighty voice. Jesus saves, let the nations now rejoice. Jesus saves, shout salvation full and free. Highest hills and deepest gain. This our song of victory. Jesus saves, Because Amen. He lives. Amen. First verse. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He bled and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Amen. Because He lives, all fear is gone. And because I know He holds the future, and life is worth a living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby. Feel the pride and feel the pride and joy He gives. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Yes, sir. Because He lives.
live. And then one day I'll cross the river. I'll fight life's fight. I'll warm it there. And then as death, gives way to victory, I see the lights of glory, and I know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, so fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth a living just because He lives. Life is worth, and life is worth a living just because He lives. Amen. He lives. Buhay po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. At nararapat lamang po siya ay ating purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. First verse now. I serve a risen Savior, is in the world today. I know that He is living, whatever man may say. I see His hands of mercy, I hear His voice of cheer, and just the time I need Him, He's always near. He lives, He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation till impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. And all the world around me, I see His loving care. And though my heart was weary, I never will despair. I know that He is leading through all the stormy paths. The day of His appearing will come at last. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Rejoice, O Christian, lift up your voice and sing. Eternal hallelujah to Jesus Christ the King, the hope of all who seek Him, the help of all who find. Another is so loving, so good and kind. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know
along the hills of life. Ye soldiers, quest rise, to face the battle ere the night shall veil the glowing skies. Against the foe in veils below, let all our strength be hurled. Faith is the victory we know, that overcomes the world. Faith is the victory, faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. His banner over us is love, our sword, the word of God. We tread the royal saints above, with shouts of triumph trod. By faith delight the world may spread, swift o'er every field. The faith by which we conquer death is still our shining shield. Faith is the victory, faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. On every hand the foe we find, driven up in dread array. Let tents of these be left behind, and onward to the fray. Salvation's helmet on each head, with true the word abound. The earth shall tremble in our tread, and echo with a shout. Faith is the victory, faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. One last. To him that overcomes the foe, what raiment shall he give? Before the angels he shall know his name confessed in heaven. And onward from the hills of light, our hearts in love of flame will then behold the hosts of night in Jesus' conquering name. Faith is the victory, faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Amen. Tayo po yung manatiling nakatayo, tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa muling pagbabalik mo sa amin dito sa bahay sambahan upang ikaw po ay sambahin at papurihan, Panginoon, upang itaas ang iyong pangalan at ikaw po ay lugurin. Salamat po, Panginoon, sa inyong pag-iingat sa amin sa maghapon na ito, sa napakagandang araw, Panginoon, na iyong binigay sa amin, sa kabaitan at pagmamahal na aming naranasan, Panginoon, na iyong binigay sa amin. Nalalapit po namin ang aming po mga kapatiran, nasa daan pa, kayo po mag-ingat sa kanila at makarating ho sila ng ligtas sa kanilang paroroonan. At ganoon din po ang panambahan ngayong gabi, ikaw po ang magpala at pangalan po ang maitaas. Lahat na ito po ay aming pong samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo. Tayo po yung magbasa ng Biblia. Hiling ko po si Brother Francis Arshaga para po tayo samahan. Gandang Basahin po natin John chapter 8 verses 1 to 30. Ako po sa verse 1 at kayo po sa susunod na talata at sabay-sabay po tayo sa verse 30. Verse 1, datapwat si Jesus ay napasabundok ng mga olivo. At pagkaumaga ay nagbalik siya sa templo, at ang buong bayan ay lumapit sa kaniya, at siya ay naupo, at siya ay tinuruan. At dinala sa kaniya ng mga eskriba at ng mga Fariseo ang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. At nang mailagay siya sa gitna, Ay sinabi nila sa kaniya, Guro,
nahuli ang babaeng ito sa kasalukuyan ng pangangalo niya. Sa kautusan nga ay pinag-uutos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan. Ano nga ang iyong sabi tungkol sa kaniya? At ito'y kanilang sinabi na siya'y sinusubok upang sa kanya'y may sumbong sila. Datapwat yumuko si Jesus at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. Datapwat nang sila'y nagpatuloy ng pagtatanong sa kaniya, ay umunat siya at sa kanila ay sinabi, ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang bumato sa kaniya. At muli siyang yumuko at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. At sila, nang ito'y kanilang marinig, ay nagsialis na isa-isa na nagpasimula sa katanda-tandaan hanggang sa kahuli-hulihan. At iniwang mag-isa si Jesus at ang babae sa kinaroroonan nito sa gitna. At umunat si Jesus at sa kanya'y sinabi, babae, saan sila na nga paroon? Wala bagang taong humatol sa iyo? At sinabi niya, wala sino man, Panginoon. At sinabi ni Jesus, ako man ay hindi rin nahahatol sa iyo. Umayo ka ng iyong lakad, mula ngayon huwag ka nang magkasala. Muli nga nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Sinabi nga sa kaniya ng mga Fariseo, nagpapatotoo ka sa iyong sarili, hindi totoo ang patotoo mo. Sumagot si Jesus sa kanila'y sinabi, bagamat ako'y nagpapatotoo sa akin din, ay totoo ang aking patotoo. Sapagkat nalalaman ko kung saan ako manggaling at kung saan ako paroroon. Datapwat hindi ninyo nalalaman kung saan ako nanggaling o kung saan ako paroroon. Nagsisihatol kayo ayon sa laman, ako'y hindi humahatol sa kanino mang tao. Oo, at kung ako'y humahatol, ang hatol ko'y totoo. Sapagkat hindi ako nag-iisa, kundi ako at ang aking Ama na nagsugo sa akin. Oo, at sa inyong kautusan ay nasusulat na ang patotoo ng dalawang tao ay totoo. Ako ang nagpapatotoo sa akin din at ang Amang nagsugo sa akin ay nagpatotoo sa akin. Sa kaniya nga'y na kanilang sinabi, saan naroroon ang iyong Ama? Sumagot si Jesus, hindi ninyo nakikilala ako ni ang aking Ama. Kung ako'y inyong makilala, ay makikilala rin ninyo ang aking Ama. Sinilita niya ang mga salitang ito sa dakong kabangyaman nang nagtuturo siya sa templo at walang taong humuli sa kanya sapagkat hindi pa dumarating ang kaniyang oras. Muli ngang sinabi niya sa kanila, yayaon ako at ako'y inyong hahanapin at mamamatay kayo sa inyong kasalanan, sa aking paroroonan ay hindi kayo mga kapaparoon. Sinabi nga ng mga Hudyo, siya'y kaya'y mapagkakamatay sapagkat kanyang sinabi, sa aking paroroonan ay hindi kayo mga kaparoroon. At sa kanila ay kanyang sinabi, kayo'y mga taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y mga taga-sanglibutang ito, ako'y hindi taga-sanglibutang ito. Sinabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Sa kaniya nga'y kanilang sinabi, sino ka baga? Sinabi sa kanila ni Jesus, siya rin na sinalita ko sa inyo mula pa ng una. Mayroon akong maraming bagay na sasalitain at hahatulan tungkol sa inyo. Gayunpaman ang nagsugo sa akin ay totoo, at ang mga bagay na sa kanya ay aking narinig, ang mga ito ang sinasalita ko sa sanglibutan. Hindi nila napagunawa na tungkol sa Ama ang kaniyang sinasalita sa kanila. Sinabi nga ni Jesus, kung maitaas na ninyo ang anak ng tao, saka ninyo makikilala na ako nga ang Kristo. At wala akong ginagawa sa aking sarili, kundi sinasalita ko ang mga bagay na ito ayon sa itinuro sa akin ng Ama. At ang nagsugo sa akin ay sumasa akin, hindi niya ako binayaang nag-iisa, sapagkat ginagawa kong lagi ang mga bagay na sa kanya ay nakalulugod. Sabay-sabay po tayo sa uling talata.
Samantalang sinasalita niya ang mga bagay na ito, ay maraming nagsampalataya sa Kanya. Pagpalain po pagkabasa ng salita ng Diyos, mari na po tayo makaupo. Ako'y mananalig ng lubos pagkat laging mabuti ang Diyos. Di minsang karanasan, mapait na pagluha, ngunit sa aking alinlangan ay mayroon siyang biyaya. Ako'y binigyan niya ng buhay at ito'y walang hanggan. Dapat ilaan, mabuti ang Diyos sa buhay ko. Pagpapalan niyang hatid ay akin nang natatanto. Bagamat ako'y naghirap, mananalig ng lubos pagkat laging mabuti ang Diyos. Siyang aking Ama, ang tagapagligtas. Pag-ibig niya ang aking simula hanggang wakas. Ukay rami ng papuri na sa Kanya'y totoo. Ngunit ang aking masasabi ay ito: mabuti ang Diyos sa buhay ko. Pagpapalang niyang hatid ay aking nang natatanto. Bagamat ako'y naghirap, ako'y mananalig ng lubos pagkat laging mabuti ang Diyos. Pagkat laging mabuti ang Diyos. Amen. Laging mabuti ang Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon sapagkat ang Diyos po hindi naman talaga nagbabago. Nagbabago lamang ang tao dahil ang Diyos po ay walang pagbabago. Kaya nakakatuwa po na tayo napagpahayagan na ang Diyos, ang tunay na Diyos na ating dapat sambahin. Amen. So salamat po at tayo po ay narito po muling gabi at nagpapasalamat tayo. Alam niyo po, ang ganda ng ginagawa ng Panginoon sa Marasique. Nagpadala sa akin ng video si Brother Ulysses.
At may mga tumanggap na sa Panginoon. At bago matapos ang taong ito ay ma-send out po siya at may mga mabaptize at masigasig yung ating kapatid. At talagang at least tiyak niya na doon ang kanyang puso at doon ang panawagan ng Diyos sa kanya. Kaya pwede na po natin siyang i-send out na tiyak siya sa kanyang lugar na pupuntahan. Amen. At tayo po tumayong lahat at buksan po natin ang Lamentation chapter 1. Lamentation chapter 1. Lamentations chapter 1. Basahin po muna natin ang 1 and 2. 1 and 2. Okay, sama-sama po tayo magbasa. Ready? 1 and 2, begin. How that the city sits solitary that was full of people. How is she become as a widow, she that was great among the nations, and princess among the provinces? How is she become tributary? She weepeth sore in the night, and her tears are on her cheeks. Among all her lovers she had none to comfort her. All her friends have dealt treacherously with her. They are become her enemies. Tayo po sandaling manalangin, avoiding the avoidable. Avoiding the avoidable. Tayo po manalangin na maraming Diyos, maraming salamat po sa inyo. Tunay na meron kaming kalayaan na ibinigay mo sa amin para kami ay pumili sapagkat ang magmahal sa Diyos ay choice. At ang piliing tumalikod sa Kanya ay kalayaan ng tao na gamitin ang kanyang kakayanan o kalayaang pumili. Bagamat ito ay sinasabi ng Panginoon na hindi tama para sa amin na tumalikod sa Panginoon, pero kung ito ay pipiliin namin o pipiliin ng tao o pipiliin ng tao na humarap sa Diyos, ay naroon po ang kakayanan na ito ay Kanyang magamit. Kaya, ngunit hindi kami maaring bumaling sa iyo kung hindi ka namin kilala. At hindi ka namin makikilala kung hindi mo ipapayag ang iyong sarili sa amin. Kaya, biyaya po ang makakilala sa inyo. At ang kami bumaling sa iyo ay hindi bunga ng aming sariling unawa, hindi bunga ng aming sariling pagkukusa, hindi ugat nito ay ang sarili naming karunungan, kundi ang ugat ng pagkakilala at pagbaling sa iyo at pagtalikod sa kasalanan ay gawa ng mayaman mong biyaya at ng Espiritu mo sa amin. Kaya nagpapasalamat po kami, may mga bagay na pwede naming iwasan at dapat naming maiwasan. Pangunahan niyo po kami, dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. Amen. Sa lahat po tayo na buhay pa ngayon, amen. Lahat ng tao na nabubuhay pa ngayon, nag-aral man o hindi, mahirap man ang kalagayan o hindi, meron siyang kinabukasan. Merong bukas na naghihintay. Meron siyang opportunity to make a change. Whether it be a good change, a positive change, or an evil or negative change. Whether it is a change for the better or change for the worse. Kaya ang pagbabago po ay nasa ating unahan, nasa ating panahon. Now dito po sa ating binasa, ito po ay aklat ng Lamentations at pagka sinabi natin sa Tagalog po ay malalim ang pagkabanggit, sabi panaghoy. Panaghoy. Ito po ay isang malalim na kalungkutan, malalim na kaibuturan ng puso na pagkalungkot. Ito po'y panaghoy ng matinding pagluluksa, matinding pagkalungkot. Lamentations of Jeremiah. Kaya ito ang panaghoy ni Jeremias. At sa ating talatang binasa, nakikita po natin dito, ang tanong niya is how? How that the city sit in solitary that was full of people. Pag sinabi nating solitary, it means alone and lonely. Alone and lonely. Of course, marami pa rin naman silang bansang kasamahan,
Pero alone in the sense na wala ang Diyos sa kanya. Yung sinasabi ng Bible, how can two walk together except they be agreed? Lumalakad ang Israel kasama ng Diyos. Ngayon, hindi niya kasama ang Diyos. Siya ay alone and lonely. Sabi niya, how that the city sit in aloneness and loneliness that was full of people. Puno sila ng population nila, well-populated sila, pero hindi na nila kasama ang Panginoon. At sila ay malungkot na bayan. And then, ang sabi niya, how is she become as a widow? She become as a widow. Hindi siya dating ganito. Masaya ang Israel. Marami silang feast. Di ba? Marami silang kasayahan. Inaalala nila ang pagligtas ng Panginoon sa bawat pagkakataon. Naalala nila ang kabutihan ng Diyos. Naalala nila ang provision ng Diyos. Naalala nila yung pagtatanggol ng Diyos sa kanila. Kung titignan natin ang kanilang nakaraan. Pero ang sabi dito, she become as a widow. Parang namatay ng asawa. Dahil ang Israel, iniwan ng Diyos sa pagkakataong ito. Kaya alone and lonely. And then, sabi rito, she become as a widow. She that was great among the nations. Kapag pinagkukumpara ang mga bansa, ang Israel ang pinakamataas na uri ng klase ng bansa. She was the great among the nations. Compare sa napakaraming bansa, siya ang kadakilaan and princess among the provinces. Talagang siya ay pangunahin. Sabi nga ng Bible, hindi ko kayo gagawing buntot, gagawin ko kayong ulo. Mangunguna kayo. Hindi kayong mangungutang, kayo magpapautang. Yan ang sabi niya, how is she become tributary? Siya ang nagbibigay ng tax. Nasakop siya ng iba at siya ngayon ang nagbibigay ng tribute money. And then verse 2, she weepeth sore in the night, and her tears are on her cheeks. Kung i-describe siya, a personification to describe, makikita na ang description para siyang isang babaeng umiiyak na hindi pa natutuyo ang luha, kasalukuyang lumuluha. Patuloy ang kanyang kalungkutan. Patuloy ang kanyang pagluluksa. Siya ay nag-iisa. At siya ay malungkot na napakalalim. At siya ay nasakop ng iba. And then she weepeth sore in the night, and her tears are on her cheeks. Among all her lovers, she had none to comfort her. Yung mga dating nagmamahal sa kanya, nagpapahalaga sa kanya, ngayon walang umaaliw sa kanya. All her friends have dealt treacherously with her. Pati yung kanya mga dating mga kaibigan ay dinadaya siya. And they are become her enemies. Nagkaroon ng pagbabago. Mga kapatid, kaya habang tinitingnan ko po ito, ang aking nakikita, pinakikita ng Panginoon sa atin, could this be avoided? Could this be avoided? Ang ganda-ganda ng kanilang city, ang ganda-ganda ng Jerusalem, ang ganda-ganda ng Israel. The joy of the whole earth, ang tawag sa kanila. But how that the city sit solitary, that was full of people. She become as a widow. She become tributary. They are become her enemies. Walang peace, walang joy, walang strength, wala sa kanilang Panginoon. Wala yung glory ng Israel. Sabi nito, paano nangyari? How that the city sit in solitary? At ito po ay makikita natin sa maraming buhay. Ang nangyari sa Israel ay pwede pong makita niyong larawan ng individual na buhay ng Kristiyano. Nangyayari din po ito na dating Kristiyanong masipag, Kristiyanong masigla, Kristiyanong magandang patotoo, Kristiyanong hinahangaan, Kristiyanong ginagalang, Kristiyanong mataas ang kalagayan. And then, sabi rito, how is he become? Paano nangyari na siya naging ganon? Di ba? Paano nagkakaganon ang isang Kristiyano? Paano nagkakaganon ang isang pamilya? Paano nagkakaganon ang isang simbahan? Paano nagkakaganon ang isang bansa? At ito ang nakita po natin na ang dating magandang kalagayan at maluwalhating kalagayan ay pwede pang mabago. But we could avoid it. We could avoid. Kaya
how to avoid the avoidable. May mga nasa unahan tayo na pwedeng mangyari. Pero kung ngayon, hahakbang tayo ng tama, we can avoid yung pwedeng dumating sa hinaharap. Ngayon po, sabi dito sa verse 3, Judah is gone, look at verse 3, sabi diyan, Judah is gone into captivity. Hanggang nabihag sila, nasakop sila ng ibang bansa. And because of great servitude, she dwelleth among the heathen. She findeth no rest. All her persecutors overtook her between the straits. The ways of Zion do mourn, because none come to the solemn feasts. Wala na mga tapat na mananamba. Nasakop na sila ng ibang bansa. All her gates are desolate. Di ba marami silang gate? Meron silang 12 gates. Bawat gates nila ay malungkot. Her priests sigh. Yung mga religious leader nila ay nagbubuntong hininga. Malalim ang hugot ng hininga. Her virgins are afflicted. Ang mga kadalagaan ay ganun din. And she is in bitterness. Dinuduwahagi ang mga kadalagahan. And her adversaries are the chief. Kung sino yung kanilang mga kalaban, silang mga namumununo sa kanila. Her enemies prosper. It could have been avoided. At ito ang ayaw nating mangyari, mga kapatid, na isang araw, ang ating kalaban, ang ating kaluluwa ay magwagi laban sa atin, at ang kaaway natin ng kaluluwa at kaaway ng simbahan ay umuunlad for the Lord. Now, this is the key. Kung bakit nangyayari yon, for the Lord had afflicted her. Dahil ang kalaban na ang tutol na sa bansang Israel ay ang Panginoon mismo. Bakit naman yung ginawa ng Panginoon sa kanila? Ang sabi sa verse 5, for the multitude of her transgressions. Dahil sila naman ulit-ulit, patuloy sa kanilang kasalanan. For the multitude of her transgressions, her children are gone into captivity before the enemy. Kaya kung titingnan natin, hindi sila basta napalagay sa isang bihag na kalagayan, na umiiyak sila habang sila nakabihag. Hindi nga sila makaawit, itong inaawit natin dito, hindi sila makaawit ng awit ng pagpupuri. Hindi nila matugtog ang kanilang mga harps. Sabi nga ng aklat ay isinabit na lang nila yung kanilang mga harps sa puno. Kasi hindi nila makanta yung masisiglang awit sa Israel. Although sinasabihan sila ng mga Babylonia, sabi niya, kantahin nyo naman yung kinakanta ninyo sa Israel. Sabi nila, paano kami makakakanta ng masaya? Kaya bihag kami. Paano kami makakakanta? Nasa ilalim kami ng pagkabihag at disiplina ng Diyos. Kaya, dito po makita natin na the key here, kung bakit sila naparating sa ganitong kalagayan, for the Lord had afflicted her. Kaya yun po ang dapat nating i-avoid. I-avoid natin, i-avoid ng bawat simbahan, i-avoid ng ating pamilya, na ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan para tayo ay mapalagay sa isang kalagayan na masama. Yun ang iiwasan. Avoiding the avoidable. Now, tingnan po natin ang 2 Kings. Bakit sila nakarating dito? 2 Kings 17, 13 hanggang 15. 13 hanggang 15. Kaya yung practice natin na tama na, wag na nating baguhin. Amen? Yun po ang key. Yung pagkatama na sa paningin ng Diyos, wag na nating baguhin. Kasi pag nagbago tayo ng style at hindi na natin ginawa yung tama at nagsanay tayo dun sa mali, kung ano hindi tama sa paningin ng Diyos, binibilang ng Diyos. At kapag ka dumami ng dumami, magpapadala siya ng iba't ibang paraan, ng expression, ng pagkilos ng Diyos. Look at this. 2 Kings 17:13. Yet the Lord testified against Israel. Nagsasalita ang Diyos laban mismo sa kanyang bayan. And against Judah. Yan nga po yung binabasa natin. By all the prophets and by all the seers. Lahat ng propeta, lahat ng pastor, saying, turn ye from your evil ways and keep my commandments and my statutes. Pag sinabing statutes, fixed obligations. Ibig sabihin, ito'y
Ito'y hindi na magbabago. Ito'y talagang dapat yung ginagawa. Fixed obligations. Yun ang examine statutes. According to all the law which I commanded your fathers, and which I sent to you by my servants, the prophets. Look at verse 14. Notwithstanding, they would not hear, but hardened their necks like to the neck of their fathers. Tinigasan ang leeg, that did not believe in the Lord their God. And they rejected His statutes and His covenant that He made with their fathers, and His testimonies which He testified against them. Akala po nila yung paulit-ulit nilang paggawa ng mali, akala nila wala lang sa Diyos. Hindi. Binibilang ng Diyos. At siya nagpapadala ng nagpapaalala, nagsasabi, talikdan mo ang mali, talikdan niyo ang mali, tigilan niyo ang pagsuway, huwag kayo mag-practice sa mali. Paulit-ulit, paulit-ulit, paulit-ulit. Binabaliwala nila. Tinitigasan nila ang kanilang leeg. At yan ang nangyari sa Israel. And then, ang sabi niya sa verse 15, and they rejected His statutes and His covenant that He made with our fathers, and His testimonies which He testified against them. And they followed vanity. Again, this is choice. This is their choice. And became vain. So again, they became to what they were not before. They became vain. And went after the heathen that were round about them. Ginaya na nila yung nasa paligid nila. Concerning whom the Lord had charged them that they should not do like them. Ang sinasabi kong huwag nyo silang gagayahin. Huwag nyo silang gagayahin. So hindi ang pattern natin, mga kapatid, hindi ang pattern kahit ng bayan ng Diyos, ay ang nakikita nila sa paligid ng mga bansa. Kay maunlad na bansa, kay magandang bansa, hindi yon ang tutok ang dapat ang bayan ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos nakatutok sa kung ano yung kalooban ng Diyos. Doon po tayo nakatutok. Amen? So yung po ang focus. So their blessedness was temporarily removed. Inalis ng Panginoon yung pagiging mapalad nila, pansamantala. Winidhold ng Panginoon yung blessing niya. Their blessedness was temporarily removed. Nakita natin yan. Now sa verse 5 ng Lamentation chapter 1, sabi dito, the Israelites, Lamentation 1:5, her adversaries are the chief. Her enemies prosper. For the Lord had afflicted her for the multitude of her transgressions. Her children are gone into captivity before the enemy. Naalala niyo ang Babylonian captivity? Diyan napunta sila Daniel, yung tatlong magkakaibigan, at ang maraming mga Israelita, mga kabataan. After 70 years, binuksan uli ng Diyos ang pinto, pinabalik sila sa Israel. Kaya lang yung mga nagpunta ron, namatay na yung iba ron. Pero yung mga nag-stay doon, pinayaman sila ng Panginoon doon. Bakit? Kasi naniwala sila sa Diyos na kapag kayo ipinadala kong bihag, sumama kayo. Aarugain ko kayo doon. Pumayag kayo sa disiplina na ibinibigay ko. Pumayag kayo, aalisin ko kayo sa lupain ninyo, bubunutin ko kayo dyan, dadalhin ko kayo sa lupang banyaga, sumunod lang kayo sa gusto ko bilang paghatol sa inyong paulit-ulit na kasalanan. Sumunod lang kayo. Pag sumunod kayo, pagpapalain ko kayo doon. Pag pumunta kayo sa Egypt, mamamatay kayo doon, susundan kayo ng tabak doon. Hindi kayo makakalusot. Pero kung susunod kayo sa akin, magpapasakop kayo sa aking pamamaraan. Paano ko kayo hinuhubog? Sabi niya, pagpapalain ko kayo doon. Kaya nakita niyo sila Daniel at yung kanyang mga kaibigan, sila Hananaya, nagsiunlad sila doon. Hindi ko mo dinilang bihang, naging kawawa sila. Nagsiunlad sila doon. Kasi nga po, pinaniwalaan nila yung sinabi ng Panginoon sa kanila. So, ano po ang resulta ng kanilang ginawa? Dahil ng ulit-ulit nilang pagkakamali, na sana na-avoid yung ganitong kalagayan. Pwedeng ma-avoid kung sila ay sumunod sa Panginoon. So, ibig sabihin mga kapatid, sa buhay natin, kung titingnan natin ang historical account ng Israel, we can learn from their history na meron sana silang naiwasan kasi ulit-ulit ang Panginoon nagpadala ng mga prophets at ng mga pastor para sila palalahanan. Pero ang sabi ng Bible, ayaw nilang makinig.
Ulit-ulit lang sila sa kanilang ginagawa. Kaya ang ginawa ng Panginoon, okay, kung yan ang hinahanap ninyo, I will give it to you. Makikita po natin doon, isa, napakabait ng Panginoon, na pwede natin pala siyang suwayin ng suwayin, and yet, ang Panginoon, hindi tayo lilipulin, hindi tayo uubusin. Nagtira siya ng remnant. Nagbigay siya ng matitira. Kaya, kung bakit tayo mga buhay pa, dahil ng kabaitan ng Diyos. Dahil ng kanyang mayamang habag. So they could have avoided their unlikely condition for the following reasons. Bakit pwede sana nilang na-avoid na hindi na sila napunta sa pagkaalipin ng 70 years at hindi pinagpapatay ang kanilang mga kasamahan? At ang mga sanggol, kung naalala niyo po, mga Babylonia, napakahigpit po nito. Ito yung mga tao na kumukuha ng sanggol, hinahawakan sa paa at inihahampas sa bato ang kanilang mga sanggol. Inihahampas sa puno ang kanilang mga sanggol. Ganun lang pinapatay. Kung kayo magulang, nakita niyo yung anak niyo, kung damputin, ihahampas na ganyan, ay talagang kayo, hindi niyo alam kung paano kayo matutulog nun. Pero bakit nangyari yun? Bakit nangyari? Ibinigay sila ng Panginoon sa bansa, nasasakupin sila, bansang malupit. Binigay sila ng Panginoon. Kaya itong lamentation, itong panaghoy ni Jeremias, si Jeremias ang tinatawag na the weeping prophet. It could have been avoided. Hindi sana dumating sa ganung kalala na problema kung nakinig sila sa salita ng Diyos. So they could have avoided their unlikely condition or their horrible condition for the following reasons. Number one, their written history could give them learning. Diba sabi natin, man does not learn from history. Sabi niya, this is what I learned from history, that man do not learn from history. But their written history, the Bible, their written history could give them learning. Dapat natuto sila sa nagdaan, sa kasaysayan, dahil bago sakupin ng Juda, unang sinakop ang Israel. Di ba? Ang whole nation of Israel nahati sa dalawa, north and south. 1.5 tribes sa north, 10.5 tribes sa north, 1.5 tribes sa south. Nagsama ang tribe ni Joseph, and another tribe, half of the tribe of, I think, Manasseh, kung anong tribe yun. Now, 1.5 tribe. And then the 10.5 tribe, the northern part. Kaya tinatawag na the northern kingdom at saka southern kingdom. Na-divide sila. Pero naunang nasakop ang northern kingdom dahil bawat hari na naghari sa kanila sa north ay mga evil kings. Sunod-sunod na evil kings. So makikita natin doon sa line ng history, kung parallel silang tumatakbong ganyan ang history nila, nagpapatuloy ang history ng north and south, naputol bigla yung north. Naputol yung history nila, umikli. Nagpatuloy yung Judah bilang bansa. Sila ang nagpatuloy na malaya. Nagpalit-palit naman dito ang evil at good king. Habang sila yung masama, nagdidisiplina ang Diyos, pagbago ng mabuting hari, gumaganda na naman ang kalagayan nila, kaya humaba kasi maraming good kings dito. Dito sa south, sa north, puro masamang hari. Walang naging mabuting hari. Puro naging manggagaya ng naunang mali at masamang gawi ng hari. Kaya sa history, makikita natin, maiksi ang tagumpay ng masama. Kaya hindi po totoo yung kasabihang, ang buhay ng masama, mahaba. Para din kasabihang, ang buhay ng pusa ay ilan? Siyam. Hindi naman totoong siyam ang buhay ng pusa. Nakakapito ka na ha, 2 na lang at mamamatay ka na. 2 na lang, kapito ka na eh. Kasi siyam lang daw ang buhay ng pusa. Kaya mahaba. Hindi naman totoo yung siyam ang buhay ng pusa. At hindi rin totoo na kapag masama, mahaba ang buhay. Hindi po yun totoo. Na pagka masama, matagal mamatay. Kaya ang iba nagpapakasama dahil gusto pang mabuhay ng mahaba. Ang pangako ng Diyos,
maging masunurin ka sa magulang, gawin mo yung tama sa paningin ng Panginoon, bibigyan ka ng mahabang buhay. Amen? So mali yung sabi-sabi na ang masama ang siyang mahaba ang buhay. Hindi po. Sabi ng Bible, maikli ang buhay o ang tagumpay ng masama. Bakit yung may maraming masama na nabubuhay pa ng mahaba? Sabi ng Bible, inilalaan ko sila sa aking galit. May pinaglalaanan ng Panginoon. Kung bakit hindi pa salpatay, dahil lang purpose ng Diyos sa kanila. Yang kasamaan mong yan, parang si Judas. Kung si Judas namatay ng mag-aaga, hindi na nakuhang pang-12 apostol. Kaya siya pinahaba ng Panginoon pa ang buhay hanggang sa umabot siya na maging apostol dahil may purpose ang Panginoon sa kanya. Kukunin kita na magbebenta sa akin, pagkakanulo mo ko. Kaya may purpose ang masama sa kamay ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, kahit galit ng masama, gagawa ng kapurihan ng Diyos. Ganyan. Kaya yung galit ng mga hari sa ating Panginoon, galit ng mga reliyoso sa Panginoon, galit ng taong bayan sa Panginoon, dinala siya sa krus ng Kalbaryo. Akala nila, talo kasi napako sa krus. Hindi. Sa karunungan ng Diyos, yung kanyang pagkapako sa krus, yun ang paraan ng pagtatagumpay. Hey, ganyan po ang ano. So, they could learn, they could have avoided this worst condition. Number one, the written history could give them learning. So again tayo, lingunin natin yung ating pamilya, lingunin natin yung ating nagdaan. They could have avoided broken homes. Lingunin natin ang ating pamilya. May mga nag-asawa. Bakit nahati ang pamilya ng ating mga pamilya na nagdaan? So kung itetrace back natin, saan ang galing ang mga broken homes? Pag itetrace back natin yon, we could learn and we could have avoided. We could avoid the same pattern. Kasi may pattern yun eh. May pattern. So, tingnan natin ang history. Magtanong tayo sa ating mga magulang. Magtanong tayo sa ating lolo at lola. Magtanong tayo sa ating mga magulang. May mga kilala tayo, may mga kakilala mga magulang ninyo. But we could avoid such things. Diba? Kanina may kausap ako. Sabi lang, pastor, yung aming anak hindi nag-aral. Hindi nag-aral ang aming anak. Talagang, ako naman pastor, sabi nung tatay, ako naman, nawili ako sa paggagawa ng mga ganitong, construction eh. Nawili ako sa paggawa ng pastor. Itinuro ko lang sa aking anak. Yung aking anak hindi nag-aral. Pero pastor, yung kumikita ng husto yung aking anak, daig ang nag-aral. Daig ang nag-aral. Kaya makita natin, hindi natin pwedeng sisihin yung ating kinamulatan kung bakit ako ganito dahil namulat na ako sa ganitong kalagayan. O namulat ako sa ganitong klaseng pamilya. O nakaranas ako ng ganitong karanasan. Hindi ko pwedeng sisihin yon kasi lahat ng yon magsisilbing hamon sa akin. How can I overcome? How can I overcome? Na hindi ako makasama sa listahan ng mga dahil ipinanganak na ganito o nakaranas ng ganito o pinagkaitan ng ganitong bagay, hindi nagkaroon ng ganitong edukasyon, hindi nagkaroon ng ganitong pamilya, hindi nagkaroon ng ganitong puhunan, hindi nagkaroon ng ganitong kumpleto ang body parts, nagmukhang kawawa na lang at naging talunan na ang buhay. Hindi natin pwedeng sisihin yun kasi life is full of examples. Our written history is full of people nakagaya nila, and yet, naging successful. Amen? So, hindi lang sila ang bansa, hindi lang for the first time, ang Israel natalo. Hindi first time. It could have been avoided. Pero hindi po na nila na-avoid sapagkat nagtuloy-tuloy sila dun sa kanilang ginawang mali. And always remember this, it is our choice. And God respects human volition, your freedom to make a choice. Kaya tama o mali ang ating pinili, it's your choice. Now, we cannot avoid the consequence of our choices. So, this could have been avoided. Number one, their written history could give them learning. Number two, their prophets
could be their authority. They're prophets. So ang Diyos may mga men of God na they speak the word of God. Sana ang pinakinggan ng Israel ay ang kanilang mga propeta na pinadala ng Diyos. Pero hindi sila nakikinig sa mga prophets. Binaliwala na nila kasi nakafocus na po sila sa kung ano yung gusto nila. Kung baga sinasabi natin, lumapit ka naman sa akin, buo na desisyon mo eh. Naghahanap ka na lang ng opinion na aayon sa gusto mo. Nahanap ka lang ng kaayon. Pagka ang nadinig mo, katgaya ng prophet, hindi ayon sa gusto mo, hindi mo rin pala susundin. So hindi ang hinahanap mo ay yung tama. Ang hinahanap mo, katunog ng iyong tunog. Katono mo. Maghahanap ka ng kaayon mo. Hindi ka nahanap ng katotohanan. Sa lahat ng kalaban, mahirap kalabanin, mga minamahal, sa lahat ng mahirap kalabanin ay ang sarili. Kapag ka pinagtagumpayan natin ang ating sarili at naitama natin ang ating kanya-kanyang sarili, napakaganda. Napakaganda. God will protect you. Hindi mo pwedeng isisi sa iba. Hindi natin pwedeng isisi sa iba. So it's our so their prophets could be their authority. Number 3, their national condition could warn them. Pag tinitingnan lang kanilang bansa, yung kalagayan ng kanilang bansa, di ba pinakita na nga, binasa natin anong kalagayan ng kanilang bansa. Tributary sila, nasa ilalim sila ng ibang bansa, nasakop sila. Gayong sila ay great nation. Sabi nga, you are princess among all nations. And then your friends, yung mga allied countries mo, ay naging kaaway mo na rin. Ang reason kung bakit nagkakaganon, iniurong ng Diyos ang kanyang presensya sa kanyang bayan. At bakit naman ginawa ng Diyos? Dahil sila naman, pag nagkamali, sinabihan, sinaway, pinababalik sa Panginoon, ayaw nila. Tuloy-tuloy sila. Padala na naman ng Panginoon, ayaw na naman nila, tuloy-tuloy pa rin sila. Kaya sabi ng Panginoon, it's time for me to make another way of dealing with Israel. So their national condition could warn them. Nakikita nila, para ding tayo, di ba? Kung ang bansang Pilipinas, nakikita natin, di ba nagulat tayo nang umupo ang ating Pangulo ngayon, tsaka lang nabulgar, tsaka lang natin nalaman na napakarami palang barangay chairman ang involved sa droga. Napakarami palang leaders. Ang kapal ng listahan. Saka lang natin nalaman. So anong ibig sabihin nung ganung kalagayan? So ito learning sa atin. Kapag ka nakikita natin, nadidinig natin ang ating bayan, learning ito sa atin. So their national condition could warn them. Warning. At tayong mga Kristiyano, manatili tayong mapanalangin, mapanatili tayong sumatalima sa kalooban ng Diyos. Number 4, their personal experience could testify to them. Yung nararanasan nilang personal. Just like what Jeremiah was experiencing. Na iyak siya ng iyak. Yung kalungkutan niya, kalimbayan, sabi niya, wala bang anuman sa inyo, kayong mga nagdadaan? Wala bang anuman sa inyo ang nangyayari sa aking bayan? Is it nothing to you, O ye that pass by? Sabi ni Jeremiah, is it nothing to you, O ye that pass by? Hindi kayo namimighati sa nangyayari sa inyong bayan? As Jeremiah, his personal experience, testify to him. Testifying to them, yung kanilang experience na we are not doing well, we are not doing right before God. It could have teach them and it could have been avoided by them. Pero kahit may nararanasan na silang personal, hindi sila nakinig. Number 5, their current news and events could awaken them. Yung kasalukuyan na nangyayari sa kanilang bayan, mga nangyayari at mga nababalita, dapat ito ginising na sila sa katotohanan. Hey, Israelites, return to God. You are not doing well. You are transgressing God. Wake up. Wake up. God will judge you. Pero ganun pa man, hindi po sila natinag. Kahit na ganun ang masamang balita. Number 6, their humility. Their humility could bring God's favor again.
Kung sila sana ay nagpakumbaba, muling maibabalik ng Diyos ang kanyang favor. Ilalagay uli sila sa magandang kalagayan. Pero hindi, tinapos ng Panginoon ang 70 years dahil sa laki ng kanilang transgression. Talagang ibinigay ng Panginoon sa kanila yung tinatawag na fifth cycle of discipline. Dispersion. Pinapangalat sila. Kasi po may 5 cycles of discipline. Palala ng palala. So yung una, maaaring physical illness. Pangalawa, loss of peace, loss of health, loss of peace, and so on. Salot, digmaan, and then pagkaalipin. No, 5 cycles, palalim ng palalim. Hindi nila iniintindi yun. Naging bulag sila, naging manhid sila. At hindi sila nagpakumbaba. So their humility could bring God's favor again, but they did not humble themselves before God. That's the problem. Number 7, God's throne of grace could encourage them to return to God. Sana naalala nila na ang Diyos mapagbiyaya. Kahit na tayo pinarusahan ng Diyos, kahit na tayo inilagay ng Diyos sa pagtitiis at pagkatalo, naniniwala tayo na ang trono ng Diyos ay trono ng biyaya. Lumapit tayo sa Kanya at makakasumpong tayo ng biyaya. Pero hindi nila ginawa. It could have been avoided kung sila nagpakumbaba at lumapit sa trono ng biyaya ng Diyos. They were given chances to avoid this judgment, but they hearkened not to the voice of God. Now look at Jeremiah chapter 6. Jeremiah 6:16. Jeremiah 6:16. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos tungkol sa Israelites. Sabi dito, thus saith the Lord, stand ye in the ways and see and ask for the old paths. Dati nang dinadaanan, dati nyo nang nilalakaran. Balikan nyo, ipagtanong ninyo, ano yung tama nung una pa man sa paningin ng Diyos. Ask for the old paths. Where is the good way? And walk therein, and ye shall find rest for your souls. Pero ano sabi dito? But they said, we will not walk therein. Hindi kami lalakad dyan. Also, I set watchmen over you. Naglagay ako ng mga tanod. Naglagay ako ng mga bantay na siyang magmamasid sa kalagayan ng bayan at bibigyan kayo ng warning sa darating na judgment ng Diyos o sa nakikita niyang patuloy na paglala ng kasamaan ng bansa. Sabi niya, maglalagay ako ng watchmen. And I set watchmen over you, saying, hearken to the sound of the trumpet. Di ba? Pagtulog ng trumpet, sinabi, may kalaban, or kinakailangan kayong magtipon, or kinakailangan kayong mag-rest back, o mag-retreat. Ganon. Or sumugod. Yan ang trumpet. But they said, we will not hearken. Hindi kami makikinig. Therefore hear ye, nations, and know, O congregation, what is among them. Hear, O earth, behold, I will bring evil upon this people, even the fruit of their thoughts, because they have not hearkened unto my words, nor to my law, but rejected it. Ang Panginoon mismo ang nagsasabi, kayong mga bansa, I want you to know, at kayong kalipunan, makinig kayo o lupa, narito, dadalang ko ng masama ang bayang ito, na siyang bunga ng kanilang mga masamang pag-iisip. Hindi sila nakinig sa aking mga salita, ni sa aking mga kautusan, kundi ito'y kanilang tinanggihan. Ulit-ulit yun. But what happened to them could have been avoided. Ezekiel 14:14. Tingnan niyo kung gaano katindi ang galit ng Diyos. Kung gaano katindi ang ginagawa nitong mga Israelites. Masyado nang naging matigas ang kanilang leeg, sabi ng Bible. Ezekiel 14:14. Simulan natin ng verse 12. Verse 12. Ezekiel 14:12. Ezekiel 14, verse 12. The word of the Lord came again to me, saying, Son of man, when the land sinneth against me by trespassing grievously, then will I stretch out mine hand upon it, and will break the staff of the bread thereof, dadalang ko ng tagutom, and I will send famine upon it, and I will cut off man and beast from it.
Magdadala ako ng kamatayan o ng salot at mamamatay ang tao at ang hayop. Now, is there a connection sa pandemya, sa nangyayari ngayon sa ating bayan at sa buong daigdig? Most probably. Dahil hindi ng Diyos pupuksain ang mga tao na gumagawa ng mabuti. Kaya lamang dahil ng lumalaganap na kasamaan. Now, verse 14, though these three men, Noah, the big three, Noah, Daniel, and Job were in it, they should deliver but their own souls by their righteousness, saith the Lord God. Kahit na ang tatlong ito, si Noah, si Noe, si Daniel, si Job, ay nariyan sa syudad na yan. Ang maililigtas lang nila yung kanilang kaluluwa dahil ng kanilang pagiging matuwid, sabi ng Panginoon. Pero yung bayan, wala na siyang magagawang remedyo. If I cause noisome beasts to pass through the land, and they spoil it, so that it be desolate, that no man may pass through because of the beast. Sabihin, ito yung hayop, hindi hayop na literal ito, yung bansa. Beast speaks of governments, evil governments. True, because of the beast. Through these three men, though these three men were in it, as I live, saith the Lord God, they shall deliver neither sons nor daughters. They only shall be delivered. They only shall be delivered. But the land shall be desolate. Kaya yung tanong kanina, how? How? Diba? How is she became tributary? How is the city became as a widow? How? Yan ang sabi rito. Ito na ang key na sinasabi ng Bible. Verse 17, or if I bring a sword upon that land and say, sword, go through the land, so that I cut off man and beast from it. Though these three men were in it, as I live, saith the Lord God, they shall deliver neither sons nor daughters, but they only shall be delivered themselves. Or if I send a pestilence into that land, and different kinds of discipline. If I send a pestilence into that land, and pour out my fury upon it in blood, to cut off from it man and beast, though Noah, Daniel, and Job were in it, as I live, saith the Lord, they shall deliver neither son nor daughter, they shall but deliver their own souls, but by their righteousness. Wala na makakapigil. Final na yung decision ng Diyos. So, it could have been avoided. So, ating paalala mula sa salita ng Diyos ngayon, mga kapatid, tayo man, hindi exempted sa kagaya nila, na tayo ay posibleng maganda ang kalagayan ngayon. Matapat tayo ngayon. Lumalakad tayo ng tama ngayon. Ginagawa natin yung mabuti sa paningin ng Diyos ngayon. No, pero pwedeng dumating ang time na tayo po'y lumihis. Kaya ito po'y paalala sa atin. We must avoid the avoidable. Avoid the avoidable. May mga bagay po. Now, I want you to give these three things. Number one, letter A. Now, okay, remember this quotation. We cannot find peace by avoiding God. We cannot find peace by avoiding God. So, you can avoid the pitfalls, the blinders, and the bad decisions. How? Number one, there are wrong things to avoid. There are wrong things to avoid. If you are going to avoid the avoidables, we must avoid the wrong things. There are wrong things we must avoid. Things that will bring blessing to your life and to the life of others. Wrong things to avoid, Wrong things to avoid. Ano yung wrong things to avoid? Things that will bring blessing to your life. And things that will blessing to the life of others. Things that will please God. Or things that pleases God. These are the wrong things to avoid. Things that are right in the eyes of God. These are the wrong things to avoid. But sometimes, we avoid the things we ought not. May mga pagkakataon kung alin yung dapat nating tinatanggap, siya nating tinatanggihan.
yun ang nangyari sa Israel. Tinanggihan nila ng tinanggihan kung ano yung hindi nila dapat tanggihan. They avoided the wrong things to avoid. Kaya wag nating tanggihan ang mga bagay na tama, na magdadala sa atin ng pagpapala at pagpapalain tayo at pagpapalain ng ating kapwa at malulugod ang Diyos. We cannot find peace by avoiding what is right in the sight of God. Number 2, there are right things to avoid. May mga bagay na tama na dapat nating iwasan. Kaya kinakailangan mabilis tayo na magkaroon tayo, loobin ng Panginoon, kahabagan tayo, maging mabilis tayong ma-identify natin which is which. Alin dito yung dapat nating avoid at alin yung ating dapat na i-embrace. Baka ma-embrace natin ang kaaway at may avoid natin yung ating kapatid. I-reject natin yung nagmamalasakit sa atin at ang yakapin natin yung hindi naman talaga nagmamalasakit sa atin. So there are right things to avoid. Things that will make you sin. Yun ang mga bagay nating i-avoid. Things that will bring you to sin. Things that will bring waste of your life and defeat for your life and to others. Yung mga magdadala sa atin sa pagkakasala, yung dadalhin lang sa pagkasayang ang buhay, yung dadalhin ang ating buhay sa pagkatalo, ito yung mga tamang bagay na dapat nating i-avoid. Kasalanan, pag-aaksaya, dadalhin tayo sa buhay na bigo, ilalayo tayo sa Panginoon. Mapapabayaan natin kung ano yung tama nating pinag-aasikaso. Yung mga ganong bagay. But sometimes, these are the things we embrace as imperfect people. Always remember, hindi naman ang Diyos naghahanap ng mga taong perpekto. Now, next, number 3, there are right and wrong things that are really unavoidable. May mga bagay na tama, mabuti, at may mga bagay na masama na hindi na natin maiiwasan. Bakit? Kasi ang Diyos, meron siyang purpose. Ipapadala niya yung mabuti. Halimbawa, pag-unlad, pauunlarin ka, ipopromote ka, ilalagay ka katulad ni Daniel, o ilalagay ka katulad ni Nebuchadnezzar, o ilalagay ka katulad ng, di ba? Itinataas, pagkadating sa taas, okay, lalabas yung attitude natin kung pagdating sa pag-unlad at pagpapala, tayo ba'y magiging mapagmataas? Tayo ba'y magiging mga mapagmalaki? Tayo ba ay magiging makasarili? Tayo ba ay magiging pabayana sa salita ng Diyos? So, bagamat mabuting pinahintulot ng Diyos, hindi natin ma-avoid dahil yung mabuting pagpapalang yon, ipinadala talaga ng Diyos para subukin ka sa pagpapala. Nasubok na kita sa paghihirap, subukin naman kita sa pagpapala. Nasubok kita sa pag-iisa, susubukin naman kita sa meron kang mga kasama. Nasubok na kita kapag ikaw ay tinatanggihan, susubukin naman kita kapag ikaw ay pinapalakpakan. Mabuting bagay at masamang bagay na ipinadala ng Diyos, hindi natin ma-avoid kasi meron siyang purpose na ang purpose ng Panginoon, lalo tayong palakasin. Lalo kang patibayin, lalo kang palaguin, lalo kang mahubog, kagaya ni Kristo na kahit saan ilagay, number 1 talaga yung kalooban ng Diyos sa buhay. Hindi nagbago. Hindi siya lumiko sa kanan, hindi lumiko sa kaliwa. Talagang number 1 kay Jesus, yung sabi niya sa John 8:29, "For I do those things that please Him." For I always do those things that please Him. Kaya sa lahat ng paraan, sinubok siya at sa bawat tagpo ng buhay, lagi niyang pinipili ano yung makalulugod sa Diyos. Yun ang lagi niyang choice. Kahit hanggang sa kamatayan, ang aking choice, kung saan malulugod ang Diyos. Talagang, sabi nga tempted as we are in all points, yet without sin. So there are right and wrong things that are really unavoidable. Things that are right or wrong that God allows to test us, to mold us,
to lead us, to guide us. Now, we've all sinned along life's journey. Sa ating paglalakbay sa buhay Kristiyano, lahat tayo nagkakamali, nagkakasala. But that does not need to be the end of the story. Sa ating paglalakbay, may mga tagpo sa ating buhay na tayo ay nagkakamali. Pero yung pagkakamali ay hindi dapat doon matapos ang kwento ng ating buhay. Dapat yung pagkakamali na itama. Amen? So lahat po tayo. Kaya pag kami nagkamali, buhay pa, okay lang. Bangon. Lakad uli. Sige lang. Hindi tayo dapat dito abutin ng kamatayan sa mali. Every day, every choice in life is an opportunity along life's journey to focus on God and walk by faith in Christ. Every day, every day, every choice in life is an opportunity along life's journey to focus on God and walk by faith in Christ. Every day, it's your opportunity to focus on God. Every day. When we lack faith in God, choose to ignore God, and live according to our selfish desires and prideful nature, we act spiritually foolish. Kapag tayo kapos ng pananampalataya sa Diyos at pinili nating talikdan ang Diyos at nabuhay tayo sa ating makasariling kagustuhan at mapagmataas na kalikasan, kumikilos tayo kagaya ng isang haling espiritual. All along life's journey, it is God's desire for you to learn to walk by faith and humbly seek the Lord with all your heart. Sa hinabahaba ng paglalakbay, isa ang hininanais ng Diyos sa iyo, ang matutunan mong lumakad sa pananampalataya na may pagpapakababa na hinahanap mo ay ang Panginoon ng iyong buong puso. Yun ang ibig niyang matutunan natin sa ating paglalakbay sa buhay na to. Every day, gusto niya tayong matuto na lumakad sa pananampalataya na ang tiwala natin, hindi tayo bibigyan ng Diyos ng ikasasama natin. Pakainin man niya tayo ng mapait, subukan man niya tayo ng maanghang, bigyan man niya tayo ng, kung ano man o wala siyang ibigay sa atin, alam natin may mabuting layunin, may itinuturo, may planong maganda ang Diyos sa atin. Kaya hindi tayo dapat magdamdam sa Diyos. If we stray and choose to disregard the Lord, He will allow it. Papayagan ng Diyos na tayo lumihis, papayagan niya tayong baliwalain natin ng Diyos, papayagan niya tayo. Kasama yon sa karanasan ng buhay kapag ka ikaw pinahintulutan niyang pumili. But, He will bring someone alongside us to rebuke us and awaken us to our sin. Papayagan niya tayo. Pero isang araw gagamit ang Diyos ng sino man sa ating buhay o pangyayari o tagpo sa ating buhay upang tayo'y sawayin at tayo'y gisingin sa ating mga kasalanang ginagawa. Kaya hindi po pwede na ang kasalanang ginagawa ay tuloy-tuloy lang dahil ang Diyos minamarkahan tayo. In ourselves, there are times na walang nakabantay sa atin, walang nakakakita sa atin, walang nakakaalam ng laman ng ating isip, walang laman, walang nakakaalam, walang nakakadiskubre ng ginagawa nating mali. But God is marking every step along the way. At kapag patuloy tayo ng matigas at nagpaulit-ulit, magpapadala siya ng sasaway, magpapaalala, mag-i-encourage, maaring mensahe ng salita ng Diyos. Paulit-ulit nating madinig. Pero kapag matigas ang ating leeg, gusto nating sundin yung ating kagustuhang sarili, tuloy-tuloy lang tayo. Hindi na tayo nakikinig ng saway, ng paalala, ng pagtatama. Ayaw natin. Tuloy, minamarkahan tayo ng Diyos. Sabi ng Panginoon, okay? Paano naging solitary ang isang bansa na puno ng tao? Paano ito naging malungkot at nag-iisa? Wala ang Diyos sa kanya. Paano nangyari? Yun ang sabi ng Panginoon. By the multitude of your transgressions. So we must choose to seek the Lord with all our hearts. God promises that we will find Him if we do. Kahit na anong pagkakamali natin, kahit na gaanong kahina tayo,
At tayo ay talagang hinanap natin ng Panginoon ng ating buong puso. Nangangako ang Panginoon, masusumpungan mo ako. Ibig sabihin, hindi kanya tatanggihan. Hindi kita itataboy. We are also instructed to trust God, not our own understanding. Yun ang sabi ng Proverbs 3:5-6. In other words, when we seek and trust the Lord with all our hearts, we will travel the correct path in life. Kapag hinanap natin ng Panginoon, laan tayo na lumakad sa tamang landas ng buhay. When we attempt to live according to our selfish and prideful desires, we will find that we are headed away from God and opposite of His desire for our lives. Kapag pinili nating mabuhay para sa ating sarili, makikita natin ang ating sarili na lang. Lumalakad na tayo sa daan na tayo ay sarili nating pagpili ang nilalakaran natin. Salungat sa gusto ng ating Diyos. So each day, we must evaluate our heart's desire and in whom we place our trust. Araw-araw, evaluate natin ang ating buhay. So decide today to walk humbly before God, before the Lord, and in obedient faith. Remember this, God is looking for a heart of faith, not perfection in each one of us. Ang hinahanap niya ay ang pusong may tiwala sa Kanya. I-set aside natin yung ating pride, lakaran natin sa pananampalataya, ang Kanyang salita, at kamtan natin ang katagumpayan. Kahit tayo'y mahihina, ang Diyos ang pwede magbigay ng tagumpay. Ang pagkatalo, ang pagkabigo, ang kalungkutan o pagkawasak could be avoided. Hindi sana maghihiwalay ang pamilya, hindi sana maghihiwalay ang mag-asawa, hindi sana mawawala ang lahat. It could have been avoided kung ang kamay ng Diyos nanatili sa atin. Now, there are things naman na hindi natin alam, mahatulan ng mga tao. Dahil ang Diyos minsan, kagaya ng kay Job, wala namang kasalanan si Job, nilugi niya, nilagas niya yung negosyo, pinatay ang mga anak, pinahintulutan niyang patay ni Satanas. Pero ang object niya talaga ng pagsubok si Job. Kaya tayo sa ating sarili, let us avoid the avoidables as much as we can by walking closely with God. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa inyo. Kami po ay mga tao na minsan hindi namin makita ang aming lalakaran, which is which. At minsan, kaya nagiging mahirap, hindi dahil mahirap, ang nagpapahirap ay ang aming kalooban. Hindi namin magawa yung gusto mo dahil yung kalooban namin ay tumututol. Hindi namin kaisa ang iyong salita. Kaya nagiging mahirap para sa amin. Pero habang tinitingnan namin ang aming Panginoong Hesukristo, alang-alang sa iyo, alang-alang sa pangalang Jesus, na pwede naming i-consider, alang-alang sa Panginoong Jesus, lalakaran namin ang daan na ikaw ay malulugod. Kaya Panginoon, pagpalain niyo po kami, ang nakita namin na nangyari sa Israel, paulit-ulit nilang pagsuway, pagmamatigas, hindi pakikinig sa aral ng iyong salita, ang naghatid sa kanila sa isang malalim na kadustaan at pagkaalipin. Pero salamat po, ikaw ay Diyos na mahabagin kapag ka seryosong bumaling sa iyong tao o ang bayan, ibinabalik mo ang iyong kamay ng pagpapala at muli mong itinataas ang kanilang mukha at pinasisinag mo ang liwanag ng iyong kaluwalhatian sa kanila. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami to avoid the avoidables. Bless you po ang inyong mga anak. Maraming salamat po sa gabing ito sa iyong kaluwalhatian. Dalangin namin ang lahat sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Tayo po tumayong lahat. Tayo po umawit. Amen. Siguro kung nagawa lang natin lahat ng tama, mga kapatid, ang dami nating naiwasan sa buhay. Amen. Ang dami nating maiwasan. Kaya lamang, siyempre, tayo tao. Imperfect na mga tao. Plus, ang Diyos may plano. Kaya, we learn, lalo nating pag-husayin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos to avoid the avoidables. Amen.
sing this song, He Abides. Amen. He abides. In order for us to rejoice night and day, let us abide with Christ Amen. with joy. Amen. I'm rejoicing night and day. Sabi ng awiting ito, I'm rejoicing night and day. Night and day. Amen. Everyone. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way. For the hand of God in all my life I see. Amen. And the reason of my blessings. Yes, the secret is this. The Comforter Ah, abides with me. filled with the Holy Spirit. He abides. He abides. Hallelujah. He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way. For the hand of God abides with me. Once my heart was full of sin. Once I had no peace within. Till I heard how Jesus died upon the tree. Then I felt the at His feet. There came a peace so sweet. Amen. The Holy Spirit abides in us. He abides. He abides. He abides. Hallelujah. He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way. For the Comforter abides with me. On the last, He is with me everywhere, and He knows my every care. I'm as happy as a bird and just as free. For the Spirit of the Yeah, Lord Jesus has that's the key. Amen. the Comforter abides with Come on, me. everyone. He abides. He abides. He abides. Hallelujah. He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way. For the Comforter abides with me. Amen. Amen. Brother Daniel, please. Amen. Amen. Salamat po, Pastor, sa napakagandang mensahe. Lagi nating tatandaan, no, na avoid natin ang lahat ng kaya nating i-avoid. Lahat ng, at yung mga tama na para sa Diyos, huwag natin i-avoid. Minsan, sakit natin yung mga Kristiyano eh. Kung ano yung tama, yung pa yung iniiwasan natin. Okay, tayo pong lahat ay manatiling nakatayo para po sa pagtitipon ng ating pagkakaloob. Hilingin po natin si Brother Neil para po pangunahan tayo sa offertory prayer. Tayo po yung manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan po sa amin. Kita po namin na aming mga sarili. Salamat po sa inyong salita. Patuloy nagsasaway po sa amin, patuloy nagtuturo, patuloy nagpapatibay. Salamat po sa aming pastor. Salamat po sa wisdom na patuloy niyo pinagkaloob po sa kanya. Salamat po sa kanyang buhay. Salamat sa kanyang puso at isip. Buong siya, Panginoon, na patuloy na nagpapasako po sa inyo. Kita po namin, kami ay palaging recipient sa inyong kabutihan. Salamat sa aral ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa church. Salamat po sa bawat isa. Mga po ay patuloy po kayong makasumpong ng kalakasan po sa inyo. Huwag na, Panginoon, kaming tumayo ayon sa aming sarili, ayon sa aming kakayanan. Naway palagi po namin makita inyong kabutihan at inyong biyaya po sa bawat isa po sa amin. Upang patuloy kaming mabubuhay na taglay ang pasasalamat at pagkilala kung gaano po kayo kabuti at gaano po kalaki ang inyong biyaya po sa bawat isa po sa amin. Nawa, Panginoon, ay patuloy masumpungan niyo po kaming laging nagnanais na hanapin, sundin ang inyong kalooban po sa bawat isa po sa amin. Dalayan ko pa, Panginoon, sa gabi po na ito, sa aming pagtitipon ng kaloob, na ay patuloy niyo pong i-bless po ang bawat isa. Bless niyo po ang bawat kamay na magkakaloob. Halagang maliligaw, may nawain niyo pong patuloy pagpalain upang lalo magamit para po sa lalong ikadakilan ng inyong dakilang pangalan. Patawad po sa lahat ng pagkukulang po namin. Ang lahat ay aking samot dalangin, tanging sa Panginoong Hesus. Amen. Amen.
Lord's Supper po natin ngayon, this coming December 12. So ipag-pray po natin ang ating Lord's Supper. At ang ating pong mga kapatiran na gusto po mag-participate. At ano pa ba? Ang mga kasama po natin sa prayers, ang ating pong mga kapatiran na may karamdaman. At ganoon din po ang mga kapatiran natin na may negosyo at nagbabalak na magtayo ng negosyo. At ang ating pong mga kapatiran din na ikakasal. Nagpaplano magpakasal. Ayun po. At tayo pong lahat ay magsitayo para po sa ating pangwakas na panalangin. Hilingin po natin si Brother JP Chavez para po tayo pangunahan. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa gabing ito. Thank you Lord God for giving us wisdom, knowledge, understanding for us to understand your word. And Lord, we are thankful Lord God dahil panibagong preaching Panginoon ang aming napakinggan ngayong gabi. And Lord, help us to neglect our own will Lord God para po masunod po namin yung will niyo para sa amin Lord God. And Lord, as we go home, kayo po mag-ingat sa amin sa bawat isa. Baunin po namin Panginoon ng aming mga natutunan Panginoon sa aming mga kanya-kanyang bahay. At ito pong mga learnings na Lord God ay maging pagpapala Panginoon sa bawat pamilya na aming harapin Lord God. And Lord, we are praying Panginoon sa aming mga kapatiran na may karamdaman Panginoon. Kayo po ang maging great healer Lord ng bawat isa Panginoon. And also sa mga kapatiran Panginoon na may negosyo, may trabaho Panginoon. Kayo po ang patuloy na magbibigay ng strength, wisdom and of Lord God para po sila patuloy na maging malakas at matibay Panginoon sa kanilang Panginoong mga profesyon. And Lord, we are praying Panginoon sa mga kapatiran ikakasal Panginoon, kayo po ang patuloy na mag-bless. And also Lord God sa lahat, Lord God ng mga plano ng bawat isa, mga ministries, kayo po ang patuloy na magpapala Panginoon. Patawad po Lord God sa aming mga nagagawang kasalanan. And Lord, in this way as in Jesus' name pray, Amen. Amen.